Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Happy Valentine's Day. Ngayon po ay February 14, 2026. At pag-usapan po natin, ito pong mga pinangalanan ng International Criminal Court na co-perpetrators ni Rodrigo Duterte para po sa kasong Crimes Against Humanity diyan nga po sa nabanggit na korte. At ano po yung mga posibilidad dito mga tol? Yung katanungan ng marami ngayon, katulad po nung ginagawa ni Ronald De La Rosa, magtatago na kaya ito pong si Senator Bongo at iba pang mga pinangalanan dito? Hindi po natin yan masasagot ng 100%, ano? Pero malamang sa malamang, ang ilan po dyan magtatago talaga. Ang mga pinangalanan ng ICC ay sina Ronald Bato de la Rosa, at babanggitin ko na rin po mga tol, ayon po dito sa binabasa po natin na dokumento mula po sa ICC, yung panahon kung saan sila po ay nasangkot sa crimes against humanity na kaso na ito. Sa panahon ng pagiging mayor o pagiging chief of police, nung mayor po itong si Rodrigo Duterte. Pero mukhang dito may problema eh. Kasi sa ating pagkakaalam, ang mayor po ng Davao City noong 2010 hanggang 2013 ay si Sara Duterte, not Rodrigo Duterte. Nakalagay po dito kay Ronald De La Rosa, mayoral period, Chief of Davao City Police from January 12 to October 2013. Kaya medyo question po 'yon, no? Dahil alam naman natin na ang mayor that time ay hindi po si Rodrigo Duterte, kung hindi si Sara Duterte. Si Rodrigo Duterte that time ay vice mayor po ng City of Davao. Ito, hindi na ito maitatanggi kasi talagang obvious po ito. Presidential period, Chief of the Philippine National Police from July 2016 hanggang April 2018. Si General Vicente Danao kasama rin po, mayoral period, Chief of Davao City from 2013 to 2016. Ito, pasok po ito kasi ang mayor nung time na yon, si Rodrigo Duterte na. Presidential period, Counterintelligence Chief, PNP Directorate for Intelligence in PNP National Headquarters from July 2016 to February 2017. Chief of Directorial Staff and then Deputy Director for Operations of the PNP Criminal Investigation and Detection Group from February 2017 to November 2018. And then Manila Police District Director from November 2018 to October 2019. Ikatlo, bagamat pumanaw na po ito, si General Canilo Cascolan, mayoral period, Finance Chief of Davao Region Police Office from 2011 to 2012. Presidential period, Chief of the PNP Directorate for Operation from July 2016 to April 2018. Regional Director of the National Capital Region Police Office from April to May 2018. And Chief of Staff in the PNP Office of the Chief of Directorial Staff from September 2018 to October 2019. Kasama din si Oscar Albayalde, who joined the common plan only in the presidential period. Regional Director of the NCRPO from July 2016 to April 2018 and Chief of the PNP from April 2018 to October 2019. Christopher Lawrence Bongo, mayoral period, Duterte's personal aide and special assistant from 1998 to 2016. Presidential period, Duterte's special assistant and chief of the presidential management staff from June 2016 to October 2018. Dante Giran, mayoral period, Davao Regional Director of the National Bureau of Investigation and presidential period, Director of the NBI from 2016 to 2020. Isidro La Peña, prior to the charge period, Davao City Police Chief from 1996 to 1998, presidential period, Chief of the Philippine Drug Enforcement Agency
from 2016 to 2017. Vitaliano Aguirre III o II, mayoral period, lawyer for Duterte and other members of the Bao Death Squad. Presidential period, Secretary of Justice of the Philippines from July 2016 to April 2018. Tapos may mga member po ng PNP at high-ranking government officials ang hindi na po pinangalanan dito. Pero uulitin ko lamang po, dalawang senador po ang kasama po sa co-perpetrators. Ito po ay si Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ang mga naging chief of the Philippine National Police, including acting PNP chief, ay hindi na pala kasama yung acting PNP chief kasi hindi na covered, si Vicente Danao, tapos si Canilo Cascolan, Oscar Albayalde. Ang dating NBI Director, si Dante Giran, ang dating PIDEA Director, Isidro La Peña, at dating Secretary of Justice, Vitaliano Aguirre II. Sila po yung mga pinangalanan ng International Criminal Court bilang co-perpetrator ni Rodrigo Duterte para po sa kasong crimes against humanity. Ano ang susunod na inaasahan po nating mangyayari dito, mga tol? Warrant of arrest. Pretty sure po ako dyan. Lalabasan po ng warrant of arrest ang mga ito. Ang tanong na lamang kung ngayong buwan din po ba na ito o sa buwan po ng Marso o sa mga susunod pang buwan. Pero mukhang anticipated na po ito ni Senator Ronald de la Rosa at kaya siguro nagtatago na ito dahil alam niya na meron na siyang warrant of arrest bagamat hindi po ito inaamin ng ICC at wala rin pong pagkumpirma mula po sa ating gobyerno. Pero alam naman natin na nagtatago na since nang i-anunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na nakita niya ang warrant of arrest laban po kay Senator Ronald de la Rosa noong October 2025. At pag-resume nga po ng sesyon noong November 11, 2025, hindi na po nagpakita itong si Senator Ronald de la Rosa. At hanggang sa matapos po ang sesyon at manumbalik ito noong January, hindi na rin po nagpakita si Senator Ronald de la Rosa until today. Nagtatago na po siya. Hindi po malaman kung nasaan siya. May mga nagsasabi na nasa Davao area po siya. Pero wala naman pong kumpirmasyon ang mga impormasyon na yon. Si Senator Bongo, aktibo pa rin po ito bilang senador. Every now and then, nandyan po siya sa Senate session, sa mga committee, kung saan siya po ang miyembro at chairman po nito. Wala pong pagliban si Senator Bongo sa kanyang mandato bilang senador. Pero mukhang maiiba po ang sitwasyon ngayon dahil lantaran na pong pinangalanan sila, no? At katulad po ng sinabi natin, baka malamang sa malamang labasan po sila soon as possible time ng warrant of arrest. At dito natin makikita kung willing ba silang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan sa Hague, Netherlands. Ito pong si Bato de la Rosa, alam na po natin ang kasagutan. Ayaw niya pong samahan si Rodrigo Duterte doon kasi nagtatago na nga eh. Pero si Senator Bongo, considering na itinuturing niyang ama, itong si Rodrigo Duterte at ang turing na rin sa kanya, marahil ay parang anak na, baka naman samahan ni Senator Bongo si Rodrigo Duterte kung sakasakaling labasan po siya ng warrant of arrest. Ngayon, meron pong interview kanina dito po kay Attorney Cristina Conti. At pakinggan po natin para mas lubos po nating maunawaan ano po ba yung mga prosesong nangyayari ngayon diyan po sa International Criminal Court. Humanity. Idinetalye sa 16 na pahinang report ang sistematikong plano para patayin ang mga umano'y drug suspect mula 2011 hanggang 2019. Sa dokumento, tinukoy na co-perpetrators o kasabwat ni Duterte sa kaso sina Senador Ronald de la Rosa. Sa mga hindi po masyadong nakatutok sa usapin pong ito, baka nagtataka po kayo bakit from 2011 hanggang 2019 lamang po yung covered period. Kasi ito po yung mga panahon na tayo po yung miyembro ng International Criminal Court. Na itatag po o sumali po tayo sa International Criminal Court noong 2011, pero dahil nga po inimbestigahan si Rodrigo Duterte dahil sa reklamo ng mga pamilya ng biktima sa tulong ni na dating Senador Antonio Trillanes, noong 2018,
ay inanunsyo nito pong si Rodrigo Duterte unilaterally, wala pong pag-aproba ito ng Kongreso, na binabaklas na po ng Pilipinas ang membership nito sa ICC. At makalipas po ang isang taon, kasi yun po yung palugit na ibinibigay sa sino mang miyembro ng ICC para kung sakali magbago pa ang isip, saka lamang po nag-took effect yung withdrawal po natin sa ICC noong March 2019. Kaya uulitin po natin, ang covered period lamang po ng akusasyon ay from 2011 November until March 2019. Pakinggan po natin patuloy ito, mga tol. Senador Bongo at ilang dating hepe ng PNP. Inakusahan ng dating Pangulo na bumuo ng naturang polisiya, nag-utos sa mga hitman at nangako ng immunity sa mga papatay sa mga pinaniniwalaang kriminal. Samantala, isinumite naman po ng prosekusyon sa ICC ang panibagong listahan ng mga ebidensya kung saan 2 bagong items ang idinagdag. At kaugnay po niyan, kausapin po natin ang ICC Assistant Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer NCR, si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, magandang umaga po. Opo, Attorney, after this po na ilabas yung document containing the charges at in-identify na nga po doon, no? Bukod kay dating Pangulo Duterte, meron tayong Senator Bongo, meron tayong Senator Ronald De La Rosa. After this, Attorney, bigyan lang po natin ng ideya yung mga kababayan natin. Ano po yung sunod na mangyayari dito, Attorney? Yan na. Hindi maganda yung audio. Attorney? Attorney? Ayan, medyo mahina po yung signal. Hindi po kayo naiintindihan. Baka pwede ikot tayo na konti, Attorney. Parang malayo yung tunog nyo sa tele. Tawagan natin ulit siguro si Attorney. Attorney, tatawagan po kayo namin ulit, ha? Tatawagan po natin ulit si Attorney kasi mahalaga po na malaman, unang-una, so kung inilabas na ito mga charges at kung sino yung mga kasama doon sa charge, ano po yung ibig sabihin nito? Ano na po yung mangyayari? Mahalaga po na maunawaan natin yan para hindi po tayo nahuhuli pagdating sa mga informasyon na ganito at naniniwala at alam natin yung mga ganap, ika nga, no? Hindi tayo basta-basta naniniwala kung saan mga pinapalabas sa social media na minsan mali. Balikan natin si Attorney Conti. Attorney! Hello, Ayan. Malinaw na po tayo. Ulitin ko lang po, after po dito, ano po mangyayari, Attorney? Unahin ko paglilinaw na hindi natin unang beses nakita yung document containing the charges. Okay. Okay? September pa po itong na-upload, kaya na lang natin. Oh. Kumbaga may blank dito sa part. Ganun pala yun, ano, mga tol. September pa lamang pala ito naka-upload na, redacted nga lang. Malamang sa malamang, meron ng warrant of arrest talaga ang mga ito. No? Ang tanong, kailan kaya ipapatupad ito? Kasi kung September pa lamang tapos nakita ni Ombudsman Boying Remulla noong October, may warrant of arrest, baka may mga warrant of arrest na ang mga ito, no? Titingnan natin, ha? Very exciting ngayon ito, mga tol. This is very unfortunate, syempre, sa mga tagahanga ng mga Duterte. Pero sa mga individual na biktima o pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings, masayang-masaya sila sa impormasyon na ating pinag-uusapan. Yun yung redacted part, Attorney. Ngayon, ibig po sabihin, buo na itong inilabas. Hindi pa rin. Okay. Pero, redacted person. okay. Pero dito, unang beses, naman yung una, Ang pangit ng audio, sayang. yung mga pangalan. Lang eh. Opo. Police officer blank. Correct. Ayun. Yung una ngayon, siguro ito ikalilinaw ng lahat, lalo na kapag tungtong natin sa February 23. Yun naman. Ito ay reference document. Ito yung importante actually dahil ito yung magsisilbing natayan. Yung February 23 na binanggit ni Attorney Cristina Conti, mga tol, ito po yung unang araw ng confirmation of charges laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Ayon po sa isang interview niya, ewan ko kung babanggitin niya rito yon, pero pinaliwanag niya
na yung confirmation of charges, tatagal po ito ng 4 na araw. Bakit po 4 na araw? Kasi ang ginawa po ng ICC, kada araw ay 3 oras lamang. Dahil nga po matagal, kung isang araw, 12 oras, baka hindi daw kayanin ni Rodrigo Duterte dahil na rin po sa edad nito. Kaya ang ginawa, hinati-hati po yung 12 oras sa loob po ng 4 na araw. Kaya tigta 3 oras, ine-expect po natin ang pagdinig na magsisimula sa February 23, 2025. At ito po ay mapapanood globally, naka-livestream po ito sa website ng International Criminal Court at definitely marami pong magsa-simulcast diyan na mainstream media at malamang kasama na rin po tayo, i-simulcast na rin natin yan sa ating mga YouTube channels. O tuloy po natin ang pakikinig po dito. So, bakit ba may kaso? Mhm. Sa February 23, ito ang babasahin na sakdal o charges kay Rodrigo Duterte. Baka siguro, hindi naman buo kasi 16 pages ako ilang Opo. oras, kaya itong babasahin. Pero substantially, yung malaking part nito ang Mhm. babasahin. At tutukoy dito ang una, ano ang naging role niya. So, Mhm. kanina, yung ordering, inducing, aiding and abetting, kung paano niya ginawa. Pangalawa, ano yung mga nangyari? Ay, dito yung count 1, 2, 3 ng crime Mhm. against humanity and murder. And then lastly, ano niya sinagawa? Eh, ito, ang tawag dito na ITC, common plan ha, wag na pong malilito, baka Opo. isipin ako na naman to. Mhm. Term lang po nila ito para ipakita na may kasunduan kumbaga yung mga tao na ito mangyayari sa war on drugs. So yung mga kasapakat, yung mga mastermind ng common plan, ay di umano, ito daw mga tao ito. Mhm. Ito lang po, ang kaso ay laban kay Duterte. Opo. Attorney, Kaya abang yung iba na, ipatawag yung iba, wala pa po. sa kanya pa lang to. Dahil kailangan mag-issue ng warrant of arrest. Speaking of warrant of arrest, attorney, ibig ba sabihin ngayon na lumabas ito mga ito, dati na tong dokumento na to, kaya lang redacted, ibig sabihin may mga hindi ipinakita, may mga detalyeng hindi isinapubliko ngayon. Kaya tayo mga tol, Information. may sisipain tayong mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon. Kasi dito sa cellphone, hindi ako makasipa eh. Ayoko nang makita itong mga tatanga-tangang Duterte supporter na manonood po natin eh. No? Kasi pagka may tatanga-tangang nanonood kay Top 1, baka makahawa ng katangahan nila. Kaya dapat, wag po tayong hahalo sa mga tanga. Hayaan nyo na lamang sila po yung tanga at tayo nananatiling top 1 sa pag-iisip. Di ba? Oh. Kaya, katulad po nung naririnig ninyong paliwanag kanina ni Attorney Conti, yan po ay magaganap ang confirmation of charges ay magaganap sa 2020 February 23, 2026. Next week na po 'yon. No, next week, no? Pero ang maganda dito, yung proseso gumugulong na. Alam niyo dapat nga ikinatutuwa ito ng mga Duterte supporters, kaso lang mga tanga sila. Kaya hindi nila ma-appreciate, pero dapat na nauunawaan nila na mabuti ito para kay Rodrigo Duterte. Dahil pagka gumulong na yung proseso, kung walang kasalanan si Rodrigo Duterte, di ibig sabihin, papawalan sana siya. O, tuloy na po natin ang pakikinig mga tol. Pakinggan po ninyo ang interview kay patuloy natin pakinggan si Attorney Cristina Conti. Sabihin nito ay possible yung warrant of arrest or baka meron na even before. Correct. Ibig sabihin, mas kumpiyansa na ang ICC once na i-public yung pangalan. Kasi isang approach nila ay hindi ka muna mag-disclose ng kahit na ano patungkol sa ipa-arresto yun para secret. Sigurado mong ma-arresto mo. Secret yung warrant, pero sigurado ma-arresto. Kung para sa in-announce mo yung pangalan, hindi mo naman mahuhuli. Katulad nung pakaso ni Putin, ni Netanyahu, ito ay mga leader ng Israel at saka ng Russia. Parang ang siste doon, i-announce ko na lang kasi hindi ko naman ito mahuhuli. Mukhang dito, upfront,
Meaning, palagay niya, kahit i-disclose ang pangalan, ay may chance pa rin namang mahuli ang mga to. So, syempre, alam mo naman, alam na to parang automatic, kapag in-announce mo, abay magtatago. So, yun lang. Ganun Sipatin yun. Ganun yung nangyari kay Bato de la Rosa eh. Inanunsyo kasi ni Ombudsman Boyong Remulla kaya nagtago na si Bato de la Rosa eh. No? Kaso lang, sabi naman ni Ombudsman Boyong Remulla, may sarili siyang dahilan kung bakit niya po inanunsyo yun. Yung certainty or possibility that the warrant of arrest eventually will be Issued. Opo. Attorney, dahil redacted pa din or may hindi pa rin mga inilalabas, hindi kabuuan pa rin yung nababasa po natin ngayon, no? Ito pong document containing the charges na tinatawag po natin. May possibility ba na may iba pa rin pangalan sa mga susunod na araw o pagkakataon ng ilalabas pa rin under these documents? Yes. Pero kung yung documentary ito, ang redacted yung mga pangalan ng 8 katao. Opo. Hanggang H. Yung letter I, parang catch all. Ang sabi nito, and other PNP officials. And personnel ba? Opo. So doon, pwedeng magdagdag ng pangalan. Pero sa ngayon, yung dokumento, sa original niya, dun sa unredacted, wala nang ibang pangalan ng co-perpetrator o ng katapakat ng kasamang mastermind. Kasabwat. Ang redacted sa ngayon, ang redacted sa ngayon ay mga pangalan ng biktima. Doon, hindi mahigpit ang proteksyon kasi mahihirapan lalo ang kaso kung magkanawalaan itong mga biktima na ito. Kung gamitin, kumbaga, ng kung sino man. No? Kaya, yun na lang so far ang redacted ng mga pangalan. Pangalan ng mga biktima, ng mga pinatay, attempted murder. May isang dinisclose na. Pero, dito sa kaso na, dito sa papel natin, kung mastermind, medyo wala na. It will be a separate document later on. Kung may, in the course of investigation, may makilalang iba pa. Ayun. So for now, yung perpetrator at kasapakat or kasabwat, eto na yun. Eto na yung list nila. Ito yung parang, alam niyo, ano ba to, sa kumpanya, board of trustees. Para mga ganun sila. Ang ganun. Okay. Taas-taasang policy making yung tinatawag na common plan. Of course, hindi katulad doon na parang iniisipan natin, formal na mga nag-usap. Ito po, isipin natin ito. Anyway, balik tayo doon po sa ating topic, ano? Bongo, magtatago na din ba tulad ni Senator Ronald De La Rosa? Ano sa tingin ninyo mga tol? Sa tingin ninyo, magtatago kaya si Senator Bongo? Ako po ililipat ng camera, no? Punta po tayo dito sa ating computer. Paki-comment nyo naman kung ano po yung inyong saloobin tungkol po dito, ano? Yan. Ay, sorry. Yan. Nako, di nyo pala ako makikita. Naka-portrait pala tayo ngayon. Sandali lamang, ano? Ayusin natin yung camera natin. Sandali lang mga tol, ha? Aayusin ko lamang yung camera natin. Kasi tayo po'y naka-portrait. No? Sa ano nga pala ako nagsimula? Sa cellphone. Kaya, anong mangyayari dito? So, yan. Okay na ba yung camera natin? O, yun, ano? O, sige, babasahin ko ang inyo pong mga komento. Medyo malaki yung ating camera, no? O, yan. O. Ayos. Sa tingin ninyo, mga tol, ayos ba yung audio natin? Naririnig niyo po ba ako na maayos? No? Ito po bang si Senator Bongo, magtatago rin katulad po nitong si Bato de la Rosa? Kasi si Bato de la Rosa, alam naman po natin lahat na ito, no?
simula po noong Oktubre at opisyal noong November 11, hindi na po ito nagpakita sa publiko no? Meron lamang po siyang mga posting sa kanyang Facebook page, mga litrato, pero hindi po talaga siya nagpapakita. Ang huling impormasyon na nakalap nga po dyan ng publiko noong magkaroon ng pagtatangka na palitan ang leadership ng Senado 'Di ba? Maalala ninyo noong nakaraang linggo o nito itong Lunes o Martes na nakalipas, tinangka nilang agawin ang liderato sa Senado kay Senate President Tito Soto. Tapos sinasabi na ito daw pong si Senator Ronald De La Rosa, nag-aantay lamang pala ito, di umano ng go signal at nasa sasakyan lang daw po ito. Pero hindi nangyari na makakumpleto sila ng mga kasama kaya hindi rin po ito nagpakita. Pero may mga nagsasabi na siya lang daw ang kulang. Kaya ang gulo no? Kasi parang natatakot dahil may biro din daw po itong si Ombudsman Boyeng Remulla na naka-ready na yung aaresto. Yun yung mga sitwasyon noong Martes kung saan hindi sila nagtagumpay na agawin ang liderato kay Senate President Tito Soto. Mukhang marami sa inyo ang naniniwala na magtatago itong si Senator Bongo, no? At yung iba kayang mga personalidad na binanggit, si Vitaliano Aguirre II, si PIDEA Director La Peña, NBI Director Giran, si General Danao, si General Albayalde. Magtatago din kaya ang mga yon? Hindi natin alam, pero sana sa lalong madaling panahon mga tol, lumabas na ang warrant of arrest dito sa kanila. Kasi pagka may warrant of arrest na ang mga yan, diyan na magkakaalaman kung magtatago na. Maliban kay Senator Bato de la Rosa na kung tawagin po ni Attorney Dino ay duwag kasi wala pa raw pong warrant of arrest, kismis pa lamang na meron, nagtago na. Kaya sa mga Duterte supporter, doon nyo makikita mga Duterte supporter kung paano ipinapakita nitong si Senator Bato de la Rosa yung kanyang loyalty kay Rodrigo Duterte. Loyal lang yan nung nandito pa si Rodrigo Duterte, no? Nung may pakinabang pa si Rodrigo Duterte sa kanya. Ngayon, palibasa nakakulong na, wala na, inuna na ang kanyang sarili, nagtago na. Maliban na lamang kung totoo yung sinasabi na ayon daw po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang payo daw po dito kay Bato de la Rosa, wag daw po magpapahuli, wag susuko. Kung yun naman ang katotohanan, sinusunod niya pa rin si Rodrigo Duterte. Pero kung iba yan mga tol, lalong-lalo na kung sinasabi niyang mahal niya si Rodrigo Duterte, kung ituring niya ito ay kanyang tatay, siguro dapat samahan niya ito. Nakakalungkot pong mag-isa. Kahit paano kung may kasama si Rodrigo Duterte doon, di magiging masaya. Dahil kahit paano may makakakwentuhan siyang kapwa niya Pilipino at loyal soldier niya. Kaso lang hindi po ganun yung sitwasyon Ang sitwasyon, ayaw magpakita nitong si Ronald De La Rosa, nagtatago hanggang sa kasalukuyan sa hindi natin malaman na lokasyon. Kaya challenge po ito sa ating mga otoridad, kung sakasakaling lalabas na ang warrant of arrest laban po sa mga personalidad na atin pong binanggit kanina, kung paano nila ito maipapatupad. Kasi baka mapaghandaan na Si Ronald De La Rosa nakapaghanda na, nagtatago na. Paano itong sina Bongo? No? Kaya sana, ngayon pa lamang kahit wala pang warrant of arrest ang mga yan, nakikita na kagad ng ating gobyerno yung hinaharap, pinag-aaralan na dapat, Yung mga otoridad po natin, sana minomonitor na ang kinaroroonan ng mga personalidad na ito para kung sakasakaling kailangan ng arestuhin sila, madali na kasi tukoy na kagad nila yung lokasyon. Hindi yung kung kailan lang merong warrant of arrest, saka lamang kikilos, nakakapagtago tuloy. Ang dami ng mga nagtatago ngayon. Etong si Atong Ang dito sa ating jurisdiction, 3 ang warrant of arrest para sa mga kasong kidnapping with homicide and kidnapping with serious and illegal detention. Hindi na rin makita ngayon, nakapagtago na.
sinasaldi ko, nasa ibang bansa, si Harry Roque, si Gerald Bantag. O kaya sana itong mga pugante na ito, mahuli po sana sa lalong madaling panahon. No? O paano mga tol? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at syempre, dito po sa ating programa. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.